Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion ang mga pahayag ng mga House prosecutors sa impeachment ni VP Sara tungkol dito sa pag-postpone ng Senado yung reading ng articles of impeachment. Instead na June 2, ginawang June 11. After June 11, last day of session, wala na. Adjourn na naman. So, parang dead on arrival na ang hindi na matutuloy ang impeachment trial. Ang unang nag-react si Congresswoman-elect Laila de Lima. Then pangalawa, itong si Congressman Defensor. Ito, sa Philippine Star na headline, de Lima hits Escudero's uncertainty. Sara Duterte's trial not optional. Binidilima. Klaruhin ninyo. Kasi sinasabi ni Senate President Escudero na it will be up to the plenary. It will be up to the majority kung matuloy ang trial o hindi. Ganon po ang stand ni yung pag-postpone from June 2 to June 11 dahil lang daw may mga mas importanteng bills na ipasa. Kaya sabi ni Escudero, hindi daw niya dinidelay, walang nagdidikta sa kanya, basta sinusunod lang niya kung ano ang tama. Kaya ito, si Attorney Laila de Lima, aburido na. Nakarinig na daw siya ng mga rumors na hindi na matutuloy ang impeachment. Ito, isa na namang House prosecutor ang nagsalita, si Congressman Defensor. Ito, sa headlines pa rin ng Philippine Star. Senate shouldn't shut door on truth in VP Sara impeachment, says House prosecutor. Published June 3. Okay, for Representative Lawrence Defensor, Iloilo 3rd District, an appointed prosecutor, whatever senators decide will only reflect their commitment to the people's mandate. In an interview with DZBB on Tuesday, June 3, Defensor described impeachment as a political process, not a legislative one, echoing jurisprudence that considers the Senate a continuing body, unlike the House of Representatives, which is entirely reconstituted every term. Ito, dito na sila nagkakatalo. Ang Senado ba pwedeng ipasa ang impeachment complaint from 19 to 20? Yan ang issue ngayon. Magkakaiba ang pananaw. Sinasabi ni Congressman Defensor na pwede, it's a continuing body. Ganon din ang sinasabi ni Senator Pimentel. Opinion niya yun. Kailang very firm naman si Senate Majority Floor Leader Tolentino na it will die. It's functionally dismissed. Ang impeachment, pag hindi ang trial, pag hindi na-conclude, hindi natapos by June 30, it's functionally dismissed. Bakit? Dahil lahat daw na nasimulan na trabaho, legislative man yan o investigation, pati impeachment, it stops once the term of Congress ends. Hindi pwedeng mag-cross over, hindi pwedeng i-carry over, sabi ni Senator Tolentino. Ganon din ang pananaw ni Senator-elect Marcoleta. Ganon din ang pananaw ni Attorney Romulo Macalintal. So, maraming mga abogado na ganon ang pananaw. May mga abogado ring iba, pwede daw. So, dyan sila nagkakatalo. Kaya, sabi ni Senator Escudero, by June 11, baka magbutuhan ang 19th Congress, yung mga senador, kung itutuloy o hindi.
sa pagboto pala, sabi ni Senator Lacson, 13 lang ang kailangan na boto para hindi matuloy. So, nakikita ko na, opinion ko lang ito, wala na talagang it's crying time for Laila de Lima, Defensor, Joel Chua, sino pa dyan yung mga Loestro. Oh, it's crying time right now for House prosecutors. I can see that far away look in their eyes. I can tell by the way they announce in public that it won't be long before it's crying time. 13 senators, either 19th Congress or 28th Congress, kung sino yung magboto, madaling makakuha ng 13 senators. Bilang lang muna tayo ha. Sa 28th Congress na lang. Mas madaling magbilang, 28th Congress. 6 na senador. Duterte Black. Bato, Go, Marcoleta, Padilla, Aimee, and Villar. 6 na yan. O yung Nacionalista Party, magkapatid na Cayetano, Mark Villar. O, yan na yan, 9 na yan. Magkapatid na Estrada, Jinggoy and GB, ayaw nila yan. O, so 11 na. Senator Subiri, Senator Villanueva, 13 na. So either 19th Congress or 20th Congress, nakikita ko na madaling makakuha ng 13 votes na magsabi, tapusin na natin ito, wala nang trial. Kawawa naman sila. So, talaga it's crying time. Kaya, napapansin ko, itong si Speaker Martin Romualdez, yung napanood kong interview niya kapon, malumanay na siya. Let's respect whatever the senators would decide. Basta sa amin, naipasa na namin doon, bahala na. So, baka pinakinggan na nila ang kagustuhan ng Pangulo once and for all. At salamat naman na ang Pangulo gumagalaw na huwag niya lang ituloy. Yes, boss, hindi na namin ituloy. Hindi na ituloy. Kasi divisive nga ang impeachment. Sayang, hindi na tayo makakapanood ng bloodbath. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Mayroon tayong livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Una namong tanom nga saging lakatan nga namong nga wala sukad ginabunuhan. So tungod kay hinlo namong gyud tungod kay maayo ang yuta dinhi sa amoa. O karon atong bisitahon ang among tanom nga lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud. Og karon mo na ni ang among saging nga ikaduha nga among tanom saging lakatan nga ginaabunuhan og karon mga dagko na gyud hapit na pod mangunod. Tungod kay sige og kaabuno ani gawas nga padayon mi ani sa paghinlo, pag spray og pag-abuno. So dali ra gyud ni iya mangunod og mga dagko na gyud. Ug karon nagahinno na pod mi sa among saging lakatan aron nga dali ra gyud siya mamunga og hinlo. Ug karon human sa among paghinlo nagaabuno na pud mi sa among saging lakatan para gyud nga mas dali gyud mangunod. Ug karon human sa among paghinlo og sa pag-abono mag-spray na pud mi sa among saging lakatan. Ay amo gyud ning atimanon og maayo para nga sa among pag-harvest
Dali ra gid ni ani makaharvest kung mangunod og dali among saging lakatan. Muna ni ang among ga-spray ang puradan para pampatay sa insekto. Para gid nga mas maayo pa ang tubo sa among saging. Yes, kaning akong mga tinanom nga saging lakatan 240 ni. Salamat yun kayo sa Ginoo ug sa naga tan-aw sa YouTube nga padayon sila nagatabang sa amuha. Salamat.